Ang susunod na programa ay rated PG. Ito ay nangangailangan ng patnubay at gabay ng magulang para sa mga batang manonood. Luzon, Visayas at Mindanao, KMJS mo na yan. Ako pong inyong kapuso mo, Rachel Francisco, at narito ang mga istoryang tampok namin ngayong araw. Pagdiriwang sa Pilipinas ang buwan ng wika tuwing Agosto. Pero alam nyo ba, nung una, Marso hanggang Abril ang tinakdang pagdiriwang ng okasyon ito. Nailapat lamang ito sa buwan ng Agosto taong 1959. Alinsunod ito sa promulgasyon ni dating Pangulong Ramon Magsaysay. Sa kadahilanan, ang buwan ng Marso at Abril ay karaniwang bakasyon ng mag-aaral. Siyempre, hindi sila magkakalahok sa mga programang isinisagawa upang ipagdiwang ating buwan ng wika. Heto pa, alam nyo ba dati, linggo ng wika lamang ang pagdiriwang na ito, pero mula sa isang linggong may ginawa itong isang buwang selebrasyon ni dating Pangulong Fidel A. Ramos. O ayan na, alam nyo na. Bilang isang Pilipino, nararapat lamang na alam natin ang tungkol sa ating wika, sapagkat ito ang ating ginagamit sa araw-araw na pakikipagtalastasan. Alam nyo ba na ang wika ay nahati sa iba't ibang kategorya ayon sa gamit nito? Mayroon tayong formal at di-formal na wika. Ito ang kumakatawan sa dalawang uri ng antas ng wika. Ang formal na wika ay ang mga salitang pamantayan dahil ito ay kinikilala, tinatanggap at ginagamit ng karamihan. Ang formal na wika ay nahati sa dalawang kategorya. Ito ay ang pambansa at pampanitikan. Kapag sinabing pambansa, ito ay mga salitang ginagamit sa mga aklat at babasahing ipinapakalat sa buong kapuluan at sa lahat ng paaralan. Dahil buwan ng wikang pambansa noong nakarang Agosto, ang ating sariling wika ang bibilangan sa ating leksyon sa telebisyon. Kailan nga ba dapat ginagamit ang daw o raw? Alin naman ang tama sa kamusta o kumusta? Makitingtok tayo kay Jason Gonzalez. 1, 2, 3, come on! Madalas nating naririnig ang kasabihang ang hindi marunong magmahal sa sariling wika ay mas mabaho pa sa malansang isda. Kaya naman para sa ating Ting Tong lesson, wikang Pilipino naman ang ating pag-uusapan. Magandang umaga mga kapuso. Kamusta? Teka, kamusta? O kumusta? Alam nyo bang kumusta ang tama sa dalawang ito? Dahil ang salitang ito ay kaparehas ng saling ng Spanish word na como esta, na formal na pagpati ng mga Espanyol, o como estas, na di formal na pagpati sa Espanyol. Ganun pala. Ganun o ganon, na ang pinanggalingang salita ay ganoon. Alam niyo ba na sa ating wika ay naglalagay tayo ng kublit o apostrophe bilang panghalili sa ating letrang tatanggalin tulad nito, ganon, na may apostrophe or kublit sa gitna or sa pagitan ng letrang O at letrang N. Ngunit batay sa mga eksperto, katanggap-tanggap pa rin daw ang salitang ganun. Mahalaga na alam natin ang tunay na konteksto ng paggamit. Katanggap-tanggap yung komunikatibong paggamit. Pag sinabi kasing komunikatibo, we're not concerned with the grammar. Mas pinapahalagahan natin ang kahulugan o ang nais iparating ng isang mensahe. Sa tuwing ang sinusundang salita ay nagtatapos sa patinig tulad ng A, E, I, O, U, ang gagamiting kasunod ay raw o rin. Pati sa mga salitang nagtatapos sa W at Y, ay rin o raw din ang gagamiting kasunod. Narito ang halimbawa upang inyong mas maunawaan. Sige po, Lola. Boy, bumili kayo ng toyo, sabi ni Lola. Pati na rin daw sibuyas at bawang.
Ano ba yan? Puro bebe time, pinasa pa sa akin. Akin ang pambili at ako'y bibili na. Kapag naman ang salita ay nagtatapos sa katinig na letra, din o daw naman ang iyong dapat gamitin. Tol, sabi dito sa Google, malapit na pala tayo eh. Balita ako'y sobrang lamig daw dun sa Baguio. Oo nga tol, tiyak na mag-enjoy tayo sa ating bakasyon dun. Ano siya? Excited. Ganito din ang role o alituntunin sa dito o rito, diyan o riyan, at doon o roon. Ngunit may isa pang dapat tandaan sa mga salitang nagtatapos sa ra, ri, raw, at ray ay din o daw naman ang gagamiting kasunod. Bagamat maraming salita sa ating wika ang maituturing na acceptable o katanggap-tanggap kung gagamitin sa pakikipag-usap, mahalaga pa rin na matutunan ang mga ganitong bagay. Ito yung nagbibigay ng uniqueness, kaakuhan o entidad sa isang wika. Ako si Nikos at dito nagtatapos ang ating TikTok lesson ngayong araw. Salamat! Dumako naman tayo sa ikalawang uri ng formal na wika, ang pampanitikan. Ito ay salitang ginagamit ng mga manunulat sa kanilang akdang pampanitikan. Ito ang mga salitang karaniwang malalim, makulay, masining at sadyang mataas ang uri. Halimbawa, kung ang wikang pambansa ay inaang salitang karaniwang ginagamit natin, ulitin naman sa wikang pampanitikan, ang ina ay mag-iilaw ng tahanan. At para bigyan kayo ng isa pang halimbawa, itungayan natin si Janela upang ipakita ang hinanda niyang piyesa ng spoken word poetry. Pangako. Pangako na pinanghahawakan para sa aking kinabukasan. May dumating man na problema, masusolusyonan naman, di ba? Susuko, wala sa akin ang salitang yan. Dahil ako ay magpapatuloy para sa aking kinabukasan. Andiyan ang pamilya para maging inspirasyon ko. Dahil sila ang aking dahilan ng aking pangako. Pangako na aking pinanghawakan, na aking tutuparin para may mapatunayan. Mahirap man mag-aral, ako pa rin ay mabubuhay ng marangal. Ako talaga ay magsisikap para sa aking pangarap. Pangarap na para sa pamilya at sarili, na kahit mahirap, ako pa rin ay mananatili. Ayon sa eksperto, hindi na raw bago ang spoken word poetry. Spoken poetry is the resurrection of the oral tradition. Kasi bago ang written tradition, bago nagsulat ang Makata ay bumibigkas ng tula kahit saan o sa biglaang pangyayari. Si Janela raw ay patuloy na gagawa ng mga tula para maengganyo ang mga kapwa-kabataan na magpahayag ng kanilang damdamin gamit ang sukat at tugma. Mas naging innovative itong type of art na to kasi mas na-encourage siya sa mga kabataan sumulat na wag ikahon ng sarili mo, na dapat may bilang, may sukat, o may tugma. Kasi kahit sino pwedeng sumulat o pwedeng tumula. Bahagi ng asignaturang Pilipino ang pagtuturo ng tamang pagsulat ng tula at ng iba pang mga pampanitikang Pilipino. Mahalaga na maipasa sa mga kabataan ang pagmamahal sa wika. Sa paglipas ng panahon, hindi lamang teknolohiya, musika o fashion ang nagbabago, pati na rin ang estilo ng pagsasalita ay nagpapalit ng uso. Tulad ng millennial slang, tunghayan natin ito. Yon, tapos na din ang klase. Uwi ka na. Uy, tol, ang blooming mo ngayon ah. Uy, gums, man. Uy, tol, pwede ka ba sa Sabado? Ice cubes, pare. Ah, how about sa Friday? Birthday ni Anion, dapat nandun ka. Ice cubes talaga, pare. Kasi may passport mo nun eh. Ah, okay. Bali. Tulad na lang ng scoops na ibig sabihin pala ay no o hindi sa millennials. Mula sa Scooby-Doo na ang bidang aso ay isang git-git at mula sa din o dihin na kapag binaliktad ay hindi. Tol, arat na. Punta na tayo library. Sige tol, punta na tayo. Kaya na din tayong libro ng Elfie. Wait lang. Teka, anong oras na ba? Ah, sige, pots lang. 3 PM pa naman ang next na klase ko mamaya. Pots, pinaising potassium na ang chemical symbol ay K,
kaya puts means okay. Ilan lamang yan sa mga salitang nasa dictionary ng mga ikay na millennials. Kasabay ng paglipas ng panahon, ang mga pagbabago sa mga salitang ginagamit ngayon, ayon sa eksperto, may mga dahilan kung ba't ito nabuo. For example, yung mga millennial na gumagamit ng mga salitang ito para mapakita na kabilang sila sa grupong ito. Halimbawa nga ng millennials lang ang mga salitang pinaikli at pinagsama para makabuo ng bagong kahulugan ng salita. Malaki rin daw ang epekto nito sa pagiging high-tech na ngayon ng panahon. May benefits po kasi mas convenient. Mas maikli yung itatype namin. Usually po kasi may mga limit ang bilang ng salita na pwede namin gamitin sa pagpo-post. Tulad ng sa Twitter na limitado lang ang bilang ng salita na pwedeng gamitin. Nakatutulong din daw sa kanilang henerasyon ang mga ganitong lengguwahe sa iba't ibang aspeto. Nakaka-identify din siya sa mga grupo ng tao. Kasi pag nagsasalita sila ng ganyan, alam mong millennial sila. Pero, may mga ilan ding ayaw sa ganitong pagsasalita. Hay nako, hindi ko talaga maintindihan yung mga coms at kung ano pong mga millennials nilang naauso ngayon. Hindi ko talaga siya magets. Wala naman daw nalalabag ang mga salitang millennials lang sa Philippine linguistic. Sa pananaw ng linguistic, ang authority it comes to language ay nasa native speaker mismo. Kung paano niya gustong gamitin ito, nasa sa kanya yon, pero iba't iba yung konteksto. Halimbawa, kapag sa formal writing ito ay gagamitin, hindi na siya tatanggapin. Nakakalito man sa ilan, pinapakita lang nito ang ating wika ay buhay na buhay. Ang millennials lang ay nabibilang sa di formal na wika na may kategoryang balbal o ang pinakamababang antas ng wika. At diyan nagtatapos ang aming programa. Sana ay may natutunan kayo sa mga istoryang aming itinampok ngayong umaga.